I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys. Naku po, si dating Senator Trillanes, sinampahan niya ng kaso itong mga taong ito. Wow, grabe. Sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino and OFW, hello guys. Shout out po sa inyo. March 5, 2026. Sabi po dito guys, no? Ni dating Senator Trillanes, agay, nako po. Ngayong araw, sinampahan ko ng iba't ibang kaso sina Libito Baligud at 18 ex-Marine Mike Defensor, Jason Sa, Loren Baduy at Cathy Binag sa DOJ. Ang kanilang gawa-gawang bribery scheme ay isang desperadong paraan para dungisin ang mga pagdinig sa ICC at takutin ng mga investigadors. At witness nito, pananagutin natin sila dahil dito. Kasi itong mga ito guys, kahit kailan, wala na lang magawang matino, di ba? Alam po rin natin kung paano rin mga to inaalipusta ang Pangulong Marcos Jr. Nakakalungkot di ba? Kapwa mo Pilipino. Imbis yung magtulungan ka na lang para, para mapaganda at paglago ng ekonomiya ng bansa. Kaso hindi Yung ang gusto nila mangyari, yung talagang sa pilitan na patalsikin ng Pangulo. Totoo yun. Para lang maiupo si Sara Duterte. Ganun ang nakikita ko, di ba? So, nakakalungkot lang. Kumbaga, Pilipino versus Pilipino, biro nyo yung ganun. Tapos, mag-aakusa ka. Ngayon, pag sinampahan ka ng kaso, sasabihin, ginigipit sila ng pamahalaan. Diba? Parang ganun ang dating. Ayan, nagsampa siya ng kaso. At alam din po natin kung gaano sila kadesperado itong mga to. Alam naman po natin yung mga 18 Marines na yan Nako po, medyo tawag dito guys, may parang medyo red flag ba? Hindi sila totoo, para gawa-gawang istorya. Di ba sabi ni Jose Castro, nasa likuran yan si Wonder Boy. Ayan sabi ng mga nagko-comment. Saludo ako sa tapang at talino ni Sintre. Ako guys sa totoo lang, hindi ako followers ni dating Senator Trillanes. Pero pagdating sa mga ganito, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, nagkakasala sa pamahalaan o sa sambayan ng Pilipino, tulad ng ginawa ni Digong sa EJK. Di ba alam po natin na sa isa si dating Senator Trillanes ang nagsampa ng kaso sa Dahig 2017. Alam niyo, minsan siguro sa ganitong pamaraan, ako hanga din ako kay Trillanes, but the rest hindi po, no? Well, sana po itong ginagawa niya tuloy-tuloy, no? Kung ba kinukontra niya lahat. Tingnan nyo si Digong guys. Isa sa doon sa mga may ambag siya syempre. Kung hindi sila hindi po makukulong si Digong kasi isa sila sa nagsampa ng kaso sa ICC. The real rockstar yan. Pahawa ng tapang nyo si Trillanes, ang galing ng kanyang paninindigan. Tama po yan, lalo na sa Western Philippines At ito si Trillanes kasi alam po natin ito kumbaga nag-rebellion nung panahon ni GMA. Pero ganun pa man nakalaya rin naman sila, di ba guys? Ang tawag sa kanila nga magdalo That's my president 2028. Ay wow. Trillanes is the only one. Well, masasabi siguro natin na malaki ang ambag niya doon sa pagkakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, 'di ba mga kababayan? Pero lagi rin natin tandaan ang pinakamalaking nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas, 'di ba? Ang mismong Pangulo ng Pilipinas
sa kasalukuyan ay hindi tutol, no, sa pagpakulong ng ICC kay Digong sa kanilang bansa. Dahil alam po rin natin naman, hindi naman tayo membro ng ICC, no, sa panahon ngayon sa kasalukuyan, pero ganun pa man naging naman valid yung pagpakulong kay Digong, ibig sabihin legal, dahil pasok pa naman din sa jurisdiction ng ICC dahil sinampa yung kaso na yun 2017, hindi pa naman Pangulong BBM, di ba? So yun, sa kasaysayan under the Marcos administration. Kaya ang dami nga galit na galit kay Pangulo bakit daw hindi niya pinigilan? Ay hindi naman talaga pwedeng pipigilan yun, guys, kasi lalo na't tayo ay nakipag-cooperate lang tayo sa Interpol. Membro tayo kasi, kaya hindi naman pwede po natin na hindi ng Interpol. Dahil pag once tayo ay mangangailangan sa ibang bansa, Interpol din ang ating tatakbuhan at humingi tayo ng saklolo para mapauwi sa bansa natin ang salarin, di ba? Katulad ni Alice Go, through Interpol po yan kung bakit pinagpipilit ng mga DDS illegal. Ako lagi kong sinasabi, si Pangulong Marcos Jr. kasi hindi naman basta-basta magdesisyon yan kung may nilabag siya na batas, di ba, guys? So, ano po ang kapalagayan nyo sa ginawa? So, yung mga kababayan, anong kapalagayan nyo sa ginawa ni Sintry? Okay naman yun, di ba? As long as na, na nakakatulong yung kanyang pagsampa ng kaso, maganda naman yun kasi parang sinisira nila yung reputasyon ng ICC habang dinidinig yung kaso ni Digong, di ba? Parang kumbaga gusto nila mag-interrupt ba para sirain lang yung itong kaso ay yung pagdinig kaya sa kaso ni Digong na sinasabi nila bayaran daw ang mga prosecutor. Di kayo naloka, mga siraulo. Kumbaga yung mga bintang nila, gawain kasi nila yan di ba? So hindi lang yan, mga kababayan, ito pa. Natatandaan nyo yung tao na yan, mga kababayan? Siya po yan, si Mawanay. Ang tinuturong na sa likod ni Mawanay ay si Mike Defensor. Ayan, bakit kano? Nung 2001 kasi, no, ay may aligasyon laban kay Senator Lacson, no, dito sa tawag dito, milyong dolyares na mayroon daw siyang milyong dolyares sa bank account, no, si Senator Lacson. Ngayon gumamit po na ito nga si Mawanay, nagtestigo yan, no, nagtestigo na dinidiin si Senator Lacson. Ang nasa likuran niyan ay si Wonderboy. Sabi po dito, guys, basahin ko ng bahagya, okay? Ayan, sabi ng News 5, something is fishy. Iginit ng palasyo na kahina-hinala ang mga paratang ng dating congressman ni si Mike Defensor na nasa likod umano ng isiniwalat na money delivery scheme ng ilang nagpakilalang dating Marines. Mike Defensor, the known Wonder Boy, Ador Mawanay 2.0, kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit umano ng kanyang pamimilit ka nga, nabubulol ako. Pamimilit umano sa kanya na gumawa ng piking salaysay sa Adni Palace Press Officer Yusek Castro sa kanyang press briefing ngayong Huwebes. Ito. Yan, yung kanyang last briefing, mga kababayan. Mayroon tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni Gloria Macapagal Arroyo ng isang operator na ang trabaho lamang ay tumudol with the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy, dagdag niya. Matatanda ang naging controversial si Mawanay noong 2001 matapos akusahan si Senator Ping Lacson na mayroong umanong milyong dolyares sa foreign bank accounts. Iyan, guys, sabi sa inyo, yan yun. Kaya parang i-connect the dots, di ba? Ang nasa likuran yung mga
18 na Marines na yan. At saka isa pa, ito si Gutisa. Tandaan po natin, si Gutisa, siya rin nagpakilala kay Marcolita. Si Mike Defensor ang nagpakilala. No? Kay Gutisa sa Senador Marcolita naman. So, yan. Siguro, natandaan nyo si Mawanay, di ba? O hindi lang yan. Yung sinasabi nilang ex-marine, mga kababayan, naku po, medyo napaghalataan. Bakit? Nakita ko doon nung isang tawag na press briefing yata yun or isang event na pinag-atinan ni Sara Duterte na yung mga bodyguard na sa paligid niya, nandoon yung isang 18 ex-marine. So, I think yung mga bodyguard ni Sara na yun, parang yun din in my own opinion mamaya pakita ko sa inyo. Hindi lang yan guys ito. Yan. Yan si Attorney Baligod. Nako. Merong isang nag-post dito guys. Tingnan nyo to. Basahin ko sa inyo. Sabi dito, may nakasamang plug pa. Sabi dito ng Politok. Naalala nyo yung presko ni Attorney Libby Baligod noong nakaraang araw? Kala ko yun ay yun or so I thought. Ngayon lang kasi may lumabas na coverage sa isang Chinese newspaper tungkol kay Attorney Libby at first. It seems normal, right? News outlet delivering news. Normal but international ang pinag-uusapan natin dito. Chinese newspaper. Bakit nga ba? Anyari, sino ba talaga ito si Baligod? So, mapapatanong ka talaga, why would a foreign state link media spotlight a local Filipino lawyers? Yun ang tanong. Bakit nga ba, di ba? Take note, politically sensitive pa itong moment na to, so parang, medyo weird in a way. Yun na nga di ba guys? Bakit nga ba ito si China nakikisawsaw? At yan si Baligod na yan, hindi kaya, yan? Sugo ng Chihuahua? Well, may lang guys, sa tingin ko lang, my own opinion lang yan. And why now? Why this particular issue? And why this particular person? Especially ngayon, very hassle ang pakikitungo na certain country na to sa ating bansa. The whole fiasco with the Chinese embassy for foreign media coverage can function as soft power, so the timing is really questionable. Could it be this whole thing is China funded? I'm goes. Kaya foreign media is picking it up? Bakit nga ba? Bakit kinagat ng Chinese Philippine Chinese news? Hindi kaya ang nasa likuran? This is my opinion lang, mga kababayan. Diba? Siyempre magugulat ka na lang bakit nandoon? Anyari? Bakit ba't kinagat ng newspaper nila? So the question is, who benefits from this? Who arranges access? Is this simply publicity or narratives? Narrative positioning lang. This political network kasi don't disappear, they just evolve. Like those is in the past administration may still have influence or media leverage until now. Who knows? Hindi natin alam. Baka. Diba? Kasi guys, diba? Hindi mo maiwasan yan. Mapag-isip ka. Ano kaya ang role nila sa mga ibang Pilipino na ginagamit nila? Diba? Biro mo yun. Maiisip mo rin no? Bakit yung ibang tao, pag nagtanong ka tungkol sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea, no? Lalo na yung pangaras ng Chinese vessel, tanungin mo yung isang politician, pinakamataas na posisyon sa bansa, pero ang sagot niya, no comment. Diba? Supposed to be, ikaw ay mataas na opisyal, dapat magko-comment ka o ikukundina mo yung ginawa nila, pangharas. Pero hindi So, hindi mo rin maiwasan ang mga netizen na nagsasabi, pro-China yun Diba? Tingnan nyo guys, yung mga nagko-comment dito.
Ayan, si Baligod. Sabi niya, mas bagay pala sa kanya ang tanong, attorney, ilang malita, yun lang. Hindi kaya binaligtad nila na sila ang gumawa. Gumamit lang ng ibang tao, lalong na yung Pangulo para lang sirain. Isa lang naman yan, guys, eh. Ang intention nila is pabagsakin ng Pangulo. Magalit ang taong bayan. Pag nagalit ang taong bayan, ayun, magpuprotesta. O pag napatalsik ang Pangulo, sino po ang uupo? Di yung Pangulo. Di tuwang-tuwa sila pag nangyari yun. Pero ang problema kasi hindi naman mangyayari. Sabi po dito, ibig sabihin si Baligod ay Chinese duck. Nagtatanong lang. Ayun. So kayo guys, anong palagay nyo? Well, kung anong nasa isip ko, baka ganun din ang nasa isip nyo. Sabi naman na isa, taksil sa bayan. Posible. INC, flexing muscle, China interference, Marines being cold, coffee being brewed. Pwede to. Pinanser ng mga Duterte is China. Sila din ang nagmanipulate ng mga aksyon, trabaho ng intelligence agency ng China yan. Sabi nga, sa military term, reconnaissance. Nako, pwede. Maari, di ba? Kung yun na minsan hindi mo masisisi yung ibang mga netizen pag nagko-comment ng ganito. Kasi na almost guys ng Pilipino 90% na sa social media, pati mga bata may cellphone na. Ay, diba mga kababayan? Kaya very updated sila sa mga nangyayari. Ayun, nakita din sa wakas. May pundo pala ito kaya bayad ng mga yan, guguluhin nila ang bansa. Yun nga yun nakakalungkot. 'Di ba? Kapwa mo Pilipino. Imbis tumulong sa kasalukuyang gobyerno, pero hindi naibabaling ang kanilang tulong sa mga ibang bansa na talagang pinakinabangan nila. Dahil siyempre money talks, 'di ba? Biglang tinanggal ang name ni Sintry na takot sa kasong ikakasa sa kanya. Di ka naloka. Mga kampo ng kadiliman na gay. Diba mga bes? So yun mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Kaya na pong balang humusga. O diba? O ngayon, ito may pakita ko sa inyo tungkol dito sa mga 18 Marines. Kayo ba'y naniniwala dito? Tingnan nyo ito. Sabi dito ng there's the rub. Salamat sa may mga matatalas na mata at nahuli agad ng ilan sa 18 marinong marites na dishonorably dismiss sa serbisyo ay bodyguard pala ni Sara Duterte. Yun na yun. Ayan tingnan nyo mabuti guys. Ito yan yung mga damit, di ba? Mga damit. Ito bodyguard. Ito sila Ito si Sara Duterte. Mga bodyguard niya yan. Ayan yan sila. Ito naman yung 18 Marino. See? Yung ito pala, siya pala to. Hindi kayo naluka. Matindi to guys. Ayan tingnan nyo. Nakita nyo ba? Ayan si Sara Duterte Parang isang event ito mag-i-speech siya kasi. Si Sara. At saka ito yung mga bodyguard niya. Ito yan, mga yan. Mahaba yan guys Ngayon, ito. Ito siya. Ito yung 18 Marino. Ito. Kung napapansin nyo sa mga t-shirt, pareho Ayan pare-pareho. So, ibig sabihin, ang mga 18 Marino na ito na sinasabi, apat dyan ay hindi Marino guys So, ibig sabihin, yung 18 Marino na yan pala, ay mga bodyguard ni Sara Duterte. Diba? Sa t-shirt na lang obvious na obvious ba? Ito siya, ito siya. 'Di ba? Ayan siya Ito siya, ito siya. So ibig sabihin, yung mga bodyguard na yan ay mga bodyguard ni Sara Duterte. Ito palang mga 18 Marino. Kayo naloka. Ngayon, ano ang nasa isip nyo? Sino ang nasa likuran na nagbibintang kay PBBM na 'di ba? Kaya
alam nyo kung sino ang sa likuran niya. 'Di ba? Magaling lang sila talaga, pero ang akala nila hindi sila nahuhuli sa mga ginagawa nila. 'Di ba? Well, even si Ombudsman Remulla, duda dito sa 18 Marino na ito. Kaya magkaalaman na yan. Pag inimbita sila doon sa Ombudsman, dapat nga kasuhan ng mga yan eh. Sabi ng mga nagko-comment, sabihin, kay Sara sila nag-deliver kay Sara sila malapit eh. Oh my goodness. So, si Inday at Saldico pala talaga ang magkasabwat. Kaya nga 'di ba guys, connect the dots eh. Haha. Kaya pala, nagtitipid kasi sa production crew. Kaya pati bodyguard pwede na din pumapapil yan. Dapat nga i-cross-examine yan ng mabuti. Yung 18 na yan. Baka nga naman members pa yan ng vigilante group na riding in tandem noong panahon ni Dutae. Posible. Posible din guys. No? Puso talaga ang riding in tandem ng panahon ni Digong. Grabe. Kawawa yung mga inusiting Pilipino. Ayan Baka naman sa bahay ni Inday dinala yung malita. Mahilig kasi magbiyahe kaya maraming malita. Di ba guys, nasa yan, testimony ni tawag dito ni Madriaga. Di ba? Na mismo sila sa Bapol Bags ba 'yon na i-deliver? My goodness. Napanood niyo ba sa sa House of Committee on Justice? Na highlights yung video na yan. Yun, kaya naman pala, akala ko ba kay ko sila working? Hindi. Diba? Kung totoo yun ang nasa litrato, di ibig sabihin, kay Sara sila, kay ano pala ito. Diba? Kung tutuusin, makikita mo dito. So, ibig sabihin, kay Sara palang bodyguard yan. Yung 18 Marino na yan. Yan Ayan pa sa t-shirt na lang tapos sabi ni Wonderboy yung kumbaga si Mike Defensor marami pa daw na titistigo. Ay nako, baka galing bundok mga yun, hinugot lang. So yun mga kababayan, kayo po ang balang humusga. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Ayan, pinagtagpi ko itong aking video para malaman nyo ang totoo. Follow and likes guys. See you again. Bye 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 and babus. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.